Wala silang anak ng bayaw ko. Pero ramdam na ramdam ko yung bias niya sa pamangkin niya at anak ko. Mamahalin ang bigay niya sa pamangkin niya at saan-saan kinakain at dinadala. Branded pa yung binibigay. Yung sa anak ko, worth 200 lang na sa palengke binili. Ni wala man lang cash. At nung kasal ko, regalo nila isang set na baso. Puro flex siya sa mga nabibilit na pupuntahan niya na akala mo naman kung sino. Kasal kami ng asawa ko at meron kaming isang anak. 4 na taon na kami ng asawa ko at kakakasal lang namin noong 2025. Ang problema ko ay ang buo niyang pamilya. Yung nanay niya palaging nautang sa amin. At yung GF ng kuya niya na akala mo kung sino. Yung GF ng kuya niya matagal na sila at mas nauna pa sa amin. Pero nauna akong pakasalan. Bisit na bisit lang ako kasi akala mo kung sino eh. Sampid lang naman. Siya yung palaging gusto'y bida. Yung nanay ng asawa ko halatang halata na gusto siya. Siguro kasi may nahihita siya. At sa akin wala dahil housewife ako. Yung ugali ng GF ng kapatid ng asawa ko akala mo kung sinong santa. Alam ko naman na inggit siya kasi ako settled na't kasal na't may anak. Na naiiyamot lang kasi ako yung pinakasalan, ako yung tunay na manugang pero parang mas tunay pa siya kung itrato. Pati mga tiyahin at pinsan ng asawa ko. Pag may event sa pamilya, siya yung nagpaplano. At pag di siya pwede, hindi matutuloy. And one time nag-away kami pero sa halip na maayos na mag-usap kaming dalawa, di namin niya pa sa usap ang asawa ko at ang boyfriend niya. Wala silang anak ng bayaw ko pero ramdam na ramdam ko yung pagkabayas niya sa pamangkin niya at anak ko. Pamangkin din naman ng boyfriend niya yung anak ko. Isa pa nakikita ko sa story na mamahalin ang bigay niya sa pamangkin niya. Kung saan-saan kinakain at dinadalang mall. At mga branded pa yung binibigay. Pati bayaw ko ramdam ko na mas mahal niya yung mga pamangkin ng girlfriend niya kaysa sa anak ko. Paano ko nasabi? Sa anak ko nung Pasko ang bigay nila damit na worth 200. Sa palengke yon alam ko. Nawala man lang cash. Kita ko sa story ng girlfriend niya nang bayaw ko sa mall sila namili. Hindi rin sila madalas kamustahin ng anak ko. At nung kasal ko ang regalo nila isang set na baso. Alam ko na ayaw nila sa amin. Pakiramdam ko sinisiraan niya ako sa pamilya ng asawa ko. At alam kong pinagmamayabangan niya ako dahil puro flex siya sa mga nabibili niya. Pati na rin sa mga napupuntahan niya na akala mo kung sino. Anong gagawin ko, Mami Len? Pag inaway ko siya, alam kong kaaway ko yung pamilya ng asawa ko. Dahil kampi sila sa babae na yon na hindi ko alam kung anong meron sa kanya. Gusto ko lang sana ng advice para sa girlfriend ng bayaw ko. Letter sender, Nikki ng Batangas. O ba't mo naman aawayin? Sapaw na sapaw ka na. Nagagawa mo pa ba ng tama yung pagiging housewife sa lagay mong yan? Huwag mong ipanglimos ang material at atensyon ng anak mo. Hindi pa yan ulila. Aswang ka na ba? Be thankful for what you have and what is given. Mas masaklap kung hindi naalalang bigyan ng anak mo pero hindi ka dapat nag-aalburuto. Pinapaandaran ka ng yabang, dinidibdib mo naman. Oo, masakit na ikaw yung kasal pero bilas mo yung mahal. Hindi ka abala sa buhay kasi tanglang-tangla ka sa blessings ng iba. Tsaka yung mindset mo na pakiramdam mo sinisiraan ka sa pamilya ng asawa mo. Baka mamaya nagkukulot ka ng mag-isa, sisa yung kalabasan mo. Anxiety at depression kung kiniklaim mong lahat kasi imagination mo ang limit Hayaan mo yan siyang magpasikat at mag-focus ka sa happiness ng pamilyang binuo. Di na uso yung groupings, mas maunti, mas tipid, mas maunti, mas masaya. Kung hindi nila kayang timbangin at mahalin ng anak nyo, kayong mag-asawa yung magpuno. Huwag mong iasa yan siya kung pakiramdam mo na out of place ka. You can't please anyone. Ayaw sa'yo, di wag mo, ganun ang atake. Kung hindi ka makontento sa buhay na meron kayo, sabayan mo ng galawang asawa mo. 2026 na, Mima. Alalahanin mo, may likod ka pa. Hindi mo dapat dinidibdib yan.